Babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala, sa mga lihim na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat sulok ng lugar may tinatagong hiwaga, pero tandaan mo, hindi lahat ng lihim dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Bago tayo magsimula, magpapasalamat muna kami. Maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang malas. Ang alam ko lang, isang araw, gumising akong may pakiramdam na parang may nagbabantay sa bawat galaw ko. Hindi mula sa likod, kundi mula sa ilalim ng mundo. Para bang may humihinga sa ilalim ng sahig, nakikiramdam sa bawat hakbang ko. Ang bawat tunog ng tsinelas ko sa sahig may kapalit na tunog mula sa ilalim. Hindi echo, kundi tugon. Ako si Mara. 3 taon na akong loan officer sa isang maliit na bangko sa Maynila. Wala namang kakaiba sa trabaho ko maliban sa paulit-ulit na proseso. I-assess ang kliyente, i-verify ang account, at kapag hindi na kayang bayaran, iproseso ang pagkumpiska ng lupa o ari-arian. Hindi kami masama, sabi ng boss ko. Kami lang ang tagapaghatid ng sistema. Pero minsan, hindi sapat ang logic ng mundo para saluhin ka kapag naputol na ang pangunawa ng iba. At sa araw na yon, may isang taong tuluyang nawala sa pangunawa. At dinala kong kasama niya sa bangin ng takot. Noong umagang iyon, kasagsagan ng init ng Abril, may pumasok na matandang babae sa branch. Nakaitim siya at may dalang plastic na bag na parang pinuno ng halaman o ugat. Mabaho siya, amoy lupa at usok, pero hindi ko pinahalata. Lumapit siya sa desk ko, halos nakaluhod. Hindi siya mukhang pulubi. Pero may kung anong bigat sa presensya niya na parang pinaparamdam sa'yo na mali ka kahit hindi mo pa alam kung bakit. Ineng, sabi niya, halos pabulong, maawa ka. Huwag mong kunin ang lupa ko. Pahinga lang ng kaunting buwan. Pinuklat ko ang file. Overdue na ang loan niya ng 6 na buwan. Ilang beses nang tinangkang singilin, wala siyang pambayad. Walang remittance. Walang trabaho ang anak. Walang abiso ng paggalaw. Sapat na para i-forward sa foreclosure. Hindi na po pwede, nanay. Sabi ko, diretso pero may respeto. May proseso pong sinusunod. Hindi po ako ang gumagawa ng rules. Nasa kontrata po yan. Napalunok siya. Tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong parang walang laman ang mata ng isang tao. Parang hindi siya tumitingin sa akin bilang tao, kundi bilang bagay. Isang bahagi ng sistemang sumira sa kanya. Tumayo siya, hindi na siya mukhang matanda. Sa isang iglap, parang lumiit ang kwarto. Tiningnan niya ako sa mata at ramdam kong tumigil ang hangin sa paligid. Ang kulog ng aircon, ang tapak ng sapatos ng security guard, lahat biglang nawala, tahimik. Mas malaki ang paniningil ng lupa kaysa sa utang mong papel, sabi niya. Tumalikod siya at lumabas. Naiwan na ang amoy ng sinunog na kahoy at basa. Isang matapang na kombinasyon ng bagay na hindi mo maipaliwanag, parang kasaysayan ng nasunog na bahay at libingan na nabasa ng ulan. At mula noon, nagsimula ang tahimik na paniningil. Kinagabihan, tahimik ang unit ko. Studio type sa 2 palapag ng lumang gusali, may sirang bentilador at fluorescent na ilaw na nanginginig sa kisame. Nakatapat sa bintana ang kama ko, pero gabi-gabi ay tila mas malamig sa loob kaysa sa labas.
Sa tuwing papatayin ko ang ilaw, may nararamdaman akong pagkalam ng tiyan. Hindi gutom, kundi kaba. Habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos sa ilalim ng kama. Pinakiramdaman ko. Walang pusa, walang hangin, pero may gumagalaw. Hindi kaluskos na gawa ng ipis, kundi parang pagdantay ng kamay sa sahig, dahan-dahan. Umupo ako. Kumabog ang dibdib ko. Sumilip ako sa ilalim. Wala. Pero pag-angat ko ng tingin, parang may dumaan sa likod ng kurtina. Bumangon ako, binuksan ang ilaw. Walang tao. Pero may naiwan sa sahig. Tuyong dahon na may nakasulat na pangalan ko gamit ang tila piniga sa dugo. Hindi ako makagalaw sa una. Pinilit kong huwag paniwalaan. Kinuha ko ang dahon gamit ang tissue, itinapon sa trash bin at agad kong pinatay ulit ang ilaw. Pero hindi ko na makalimutan ang itsura ng pagkakasulat ng pangalan ko. Kulang-kulang pero malinaw. Parang pinilit isulat gamit ang kamay ng taong nanginginig sa galit. Pagkabasa ko ng pangalan ko sa dahon, may dumapong insekto sa pisngi ko. Maliit, itim, parang langgam na may pakpak. Pinukpok ko agad, ngunit nang tingnan ko ang kamay ko, wala. Ni marka ng dugo, ni katawan. Hinanap ko sa sahig pero wala ring bakas. Nagpasya kong buksan ang cellphone ko para magpatugtog. Spotify. Ambient sounds, kahit papaano, pampakalma. Pero habang tumutugtog ang soft piano music, biglang nag-static ang sound. Hindi normal. Parang sinadyang baguhin ang track. Sumunod na narinig ko ay mga tunog na parang hinihila ang basang tela sa sementong sahig. Biglang nag-shutdown ang phone. Sa screen, bago ito tuluyang mamatay, may isang word na lumitaw, nakasulat sa lumang baybayin. Isinumpa. Kinabukasan sa opisina, parang wala lang. Pero hindi na ako mapakali. Paglingon ko sa likod, may pwesto sa waiting area na walang laman. Pero parang may nakaupo. May marka ng katawan sa upuan. Parang may basa, pawis, ulan. Ewan, okay ka lang, Mara? Tanong ni Jenny, office mate ko. Para kang namumutla. Maaga lang ako nagising, palusot ko. Pero totoo, halos hindi ako nakatulog. May nararamdaman akong mabigat sa dibdib. Hindi stress, hindi guilt, hindi rin lamig. Iba, parang hinihila ang loob ng sikmura ko pababa, parang tinutunaw ng kung anong hindi mo makita. Pumunta ako sa CR. Habang naghuhugas ng kamay, napansin kong may lumalabas na manipis na putik sa gilid ng kuko ko. Parang galing sa ilalim ng kuko. Hindi ko alam kung dumilang ba yun o may nakabaon na hindi ko alam. Pero nang subukan kong linisin, parang may humaplos sa batok ko. Mabilis, malamig. Nang linggunin ko, walang tao sa likod ko. Pero ang pinto ng CR nakaawang na. Pag-uwi ko ng gabing yon, nilock ko ang pinto. Binara ko pa ng silya, pero hindi pa rin ako mapakali. Ang paligid ko, tahimik. Masyadong tahimik. Walang busina. Walang ingay ng kapitbahay. Parang pinatay ang mundo sa labas. Gabi-gabi, parang humihina ang koneksyon ko sa realidad. Parang ako na lang ang gising. Lumipas ang ilang oras at nakatulog ako nang wala sa oras. Pero nagising ako sa malalim na gabi. Hindi ko alam kung anong oras. Walang tunog, walang ilaw, pero may amoy. Amoy ng sinunog na kahoy at basang lupa, kagaya ng iniwan ng matanda. Pagtingin ko sa pinto ng kwarto, nakaawang ito. Wala akong natatandaang binuksan ko yon. At mula sa siwang, may gumalaw, dahan-dahan. Parang daliri. Maputi, payat. Gamit ang likod ng kamay, kinakalabit ang gilid ng pinto. Parang nangaaya. Hindi ako makagalaw. Para akong nakabaon sa kutsyon. Hanggang sa bigla itong huminto. Walang tunog, walang galaw, wala ring ilaw. Pero biglang naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa gilid ng pisngi ko mula sa direksyon ng pinto. At doon narinig ko ang unang boses. Hindi malakas, hindi malabo. Malinaw, mababaw.
parang mula sa ilalim ng lupa. Ikaw ang may utang, ikaw ang babayaran. Hindi ko na mawari kung gising pa ba ako o tulog pa rin. Simula nung gabing may dumungaw sa pinto ng kwarto ko, parang hindi na ako lumalabas sa bangungot. Kahit pa umaga, kahit pa nasa opisina na ako, parang may parte ng sarili kong naiwan sa dilim. Kinabukasan, gumising ako ng may mabigat na dibdib. Hindi lang dahil kulang sa tulog, kundi dahil sa panaginip. Napanaginipan ko ang sarili kong nasa loob ng isang kabaong. Nakahiga, hindi makagalaw, pero buhay. May mga mukhang nakadungaw mula sa salamin ng takip, pero pawang walang mata. Isa ron ay ang matandang babae mula kahapon. Nang dumilat ako, pawis na pawis ako. 4:00 pa lang ng umaga, tahimik pa rin ang buong building. Nakatitig lang ako sa kasame na parang hihilahin ako nito pababa. Sa opisina, dala ko pa rin ang bigat ng gabi, pero pinilit kong ngumiti. Corporate world, kailangan laging presentable kahit pa unti-unti ka nang nabubura sa loob. Coffee, Mara? Tanong ni Jenny, sabay abot ng styro cup. Salamat, sagot ko. Pero nang inumin ko, mapait, hindi lasa ng kape. Parang tubig na may abo. Tinapon ko ito sa basurahan, pinilit yung ngumiti. Habang nagtatrabaho, napansin ko ang kakaibang ingay sa paligid. May tila boses na pabulong sa pagitan ng aircon at ng tik-tik ng wall clock. Parang may nagsasalita sa tabi ko, pero wala namang tao. Sinulyapan ko ang paligid, lahat abala. Ako lang ang natigil. Habang binabasa ko ang loan form sa harap ko, biglang may dumugo mula sa gilid ng papel. Maliit lang, parang patak, pero umago sa mesa. Napaatras ako, pumikit, huminga ng malalim. Pagdilat ko, wala na ang dugo. Wala ring marka sa papel. Baka guni-guni lang. Baka pagod lang talaga ako. Nang mag-lunch break, dumaan ako sa pantry para maghilamos. Pero sa salamin ng maliit na CR, may napansin ako. Sa likod ko, sa bintana, may aninong nakatayo. Walang mukha. Parang silweta lang ng tao. Lumingon ako. Walang tao. Bumalik ako sa salamin. Wala na rin. Nagpaalam ako kina Jenny. Sabi ko, may masamang pakiramdam. Umuwi ako ng mas maaga. Sa hagdan pababa, nadulas ako. Tumama ang siko ko sa bakal na handrail. Napasigaw ako sa sakit. May dumaan na janitor, pero tinignan lang ako saglit bago muling naglakad. Wala man lang nagtangkang tumulong. Pagdating sa bahay, madilim pa rin. Kahit may araw sa labas, parang may manipis na ulap na laging nakapalibot sa unit ko. Binuksan ko ang ilaw pero nanginginig pa rin ang liwanag nito, parang ayaw tumuloy sa pagliyab. Naghanap ako ng distraction. Binuksan ko ang TV pero lahat ng channel static. Kahit ang Netflix hindi naglo-load. Sinubukan kong matulog pero bawat pikit ko, bumabalik ang kabaong, bumabalik ang boses, isinumpa. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob akong tanungin si Jenny sa pantry habang nagpapainit ng noodles. Jenny, naniniwala ka ba sa barang? Napatingin siya sa akin, tumigil sa pagkakalkal ng kutsara. Bakit? Tanong niya. May nararamdaman ka? Tumango ako. Parang may sumusunod. Parang may galit. Hindi siya natawa. Hindi rin nagduda. Imbes, bumulong siya sa akin. Pumunta ka sa Tondo. May alam akong espiritista doon. Hindi showbiz, hindi fake, hindi rin mura. Pero totoo. Ibinigay niya ang address. Sabi niya, huwag ko raw dalhin ang kahit anong bagay mula sa bahay ko. Huwag magpaalam sa kung sino man. Basta pumunta lang. Biyernes ng hapon, sumakay ako ng jeep papunta sa Tondo. Makipot ang mga eskinita. Mababa ang kisame ng langit dahil sa tambak ng mga bubong at sampayan. May mga batang walang saplot, naglalaro ng tubig ulan sa kalsada. Pero sa paglalim ng biyahe, huminto ako sa isang lugar na tahimik. Masyadong tahimik para sa Tondo. Ang bahay ay luma, kahoy ang dingding.
May mga nakaipit na tuyong dahon sa itaas ng pintuan. Amoy insenso at kamanyang ang paligid. Walang signage, walang pangalan. Pero alam kong ito na yon. Pagkatok ko, may matandang babae ang nagbukas ng pinto. Nakaputi, mahaba ang buhok. Maputi ang mata, parang bulag pero nakatingin. Tahimik lang siya, tumango. Pinapasok ako. Umupo ka, sabi niya, malamig ang tinig. Umupo ako sa bilog na lamesang gawa sa kawayan. May mga kandilang puti, garapon ng langis at dahon ng laurel na sunog ang gilid. Hindi multo ang sumusunod sa iyo, bulong niya. Hindi rin anino. Isa itong tagasingil. Anong tagasingil? Tanong ko. Bawat lupa ay may kasunduan. Kapag nilabag ang panata, ang lupa mismo ang humihingi ng kabayaran. Sa pamamagitan ng alagad, kinuha niya ang isang platito, pinatakan ng langis, saka pinainitan gamit ang apoy ng kandila. Habang umiikot ito, may usok na lumitaw at mula roon unti-unting lumitaw ang hugis ng isang mata. Matandang mata, kilala ko. May isang nag-alay ng sarili sa lupa at pinilit mong bawiin ito. Tumayo ako. Napaatras. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Trabaho ko lang. Hindi mo kailangang maniwala, pero kailangan mong pumili. Tumahimik siya. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Pinuksan ito. May laman itong kapirasong basang damit. Hindi ko alam kung kanino, pero may nakaburdang pangalan. Mara. Hindi ito galing sa'yo pero kinuha ito ng tagasingil kasi hindi ka nag-ingat. Tiningnan ko ang espiritista. Nanginginig ang kamay ko. Anong dapat kong gawin? Tingnan natin kung ano ang hatol. Pinasa niya sa akin ang platito. Tawasin mo. Wala akong alam sa ritual. Ginawa ko lang ang sinabi niya. Pumikit ako. Pinakinggan ko ang paligid. Walang tunog. Walang hangin. Pero may naramdaman akong presensya sa likod ko. Parang may humihinga sa batok ko. Pagdilat ko, may sulat na sa platito. Isa lang. Mula sa usok, sa mantika, sa basang gilid ng plato. Lumitaw ang isang salita. Isinumpa. Hindi mo na mababawi ang ginawa mo, sabi ng espiritista. Pero pwede mong harapin. O ipasa. Paano? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya. Iniabot sa akin ang isang maliit na garapon. Sa loob nito, nasa iyo ang kalayaan, pero kabayaran ang kahulugan. Hindi ko naintindihan. Umalis akong mas litong-lito. May mas mabigat na tanong sa loob ko ngayon. Ako ba talaga ang biktima? Pauwi na ako. Gabi na. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, medyo madilim at mausok. Bawat ilaw ng poste ay parang nanginginig. Naglalakad ako sa gilid ng mga lumang apartment nang bigla akong tumigil. May nakatayo sa gilid ng daan. Hindi gumagalaw. Hindi kumikibo. Nakaitim. Hawak ang plastic na bag. Ang matanda. Parehong-pareho ng suot, ng postura, pero walang ibang makakita. Ang mga dumaraan, parang hindi siya napapansin. Para lang siyang anino sa gilid ng poste. Tiningnan niya ako. Walang imik, walang galaw. Pero ang mga mata niya, naglalagablab sa dilim. Hindi galit, hindi lungkot. Isang uri ng paniningil na hindi na kailangan ng salita. At doon ko lang naintindihan. Hindi ko siya basta nakita. Ipinakita niya ang sarili niya. At kapag pinapakita ng tagasingil ang sarili niya, malapit ka ng singilin. Wala nang katiyakan ng mga araw. Hindi na ako sigurado kung umaga ba o gabi. Gising ba ako o tulog? Parang nasa loob na ako ng kwento na hindi ko maintindihan. At bawat hakbang ko, palalim ng palalim sa isang lugar na hindi ko kayang takasan. Pagkagising ko kinabukasan, maliwanag ang kwarto pero malamig. Hindi preskong lamig, kundi malamig na parang may patay sa paligid. Sa unang beses mula nang nagsimula ang lahat, naramdaman ko ang sumpa kahit tanghali. Hindi na lang ito sa gabi sumusulpot. Sa bawat kanto ng araw, naroon siya.
Hindi mo lang alam kung kailan siya susulpot. Habang kumakain ako ng instant noodles, biglang huminto ang kutsara sa ere. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagbigat ng paligid. Parang may humawak sa batok ko. Hindi ko siya nakita pero ang pakiramdam, para kang sinasakal ng hindi pisikal. Para kang pinapaalalahan ng hindi ka naligtas kahit kailan. Sa labas ng apartment, narinig kong umiiyak ang batang kapitbahay namin. Tumakbo ako palabas. Nakita ko si Aling Tess na may hawak na patay na pusa. Pusa nila. Wala ng ulo. Basa ng putik ang katawan nito, parang inilublob sa ilog na may langis. May gumaganti, bulong niya. Hindi ito gawa ng hayop, may gawa nito. Lumingon siya sa akin, matagal, mapait. Para bang may gusto siyang sabihin pero pinipigil. Napaatras ako. Hindi ko masabi kung siya ba ang may hinala o ako lang ang nababalot ng guilt. Sa mata niya may bigat ng matagal ng pananahimik. Alam niya, ramdam ko. Pagbalik ko sa unit may amoy na naman. Amoy sinunog na kahoy, may halong bulok. Hinanap ko ang pinanggagalingan. Walang sunog, walang baga. Pero sa ilalim ng kama, may basang basahan. Hindi akin. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Kinuha ko, siniguro kong hindi ko mahawakan ng direkta. Isinilid ko sa plastik na lalagyan at itinapon sa basurahan sa labas. Pero kahit nawala na, nanatili ang amoy. Parang hindi amoy na galing sa basahan, kundi sa akin na mismo nakakabit. Sa salamin ng banyo, napansin ko ang mata ko. Namumugto. Sa ilalim ng balat, may bahagyang pamumula. Parang may gumagapang. Tumingin ako ng matagal sa sarili ko. Hindi ako mukhang pagod. Mukha akong unti-unting kinakain ng takot. Kinabukasan, sinubukan kong bumalik sa espiritista. Pero sarado na ang bahay. Wala na ang mga dahon sa pinto. Walang tanda na may nakatira roon. Tanong ako sa mga tambay sa paligid, sabi nila. Matagal nang abandonado ang bahay na yon. Wala raw nakatira simula pa noong 1 taon. Lalong lumamig ang laman loob ko. Kung ganoon, sino ang nakausap ko? Bumalik ako sa bahay, puno ng kaba. Parang sinapuyan ng abo ang mundo. Lahat ng bagay may bigat. Kahit pagbukas ng gripo, may tunog na parang pabulong. Hindi tubig ang lumalabas, kundi parang ihi ng hayop, mabula. May amoy. Sa kusina may nahulog na plato. Hindi ko nahawakan ng maayos. Pero bago ito tumama sa sahig, parang may humawak dito. Huminto ito sa ere, tumigil, at saka bumagsak. Basag. Walang luhika. Walang paliwanag. Lumingon ako sa paligid ng unit. Lahat ng ilaw ko ay parang may sariling buhay. Papatay sindi. Ang kurtina bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Nararamdaman ko na, nandito siya. Kinagabihan bumalik ang espiritu. Hindi sa panaginip, hindi sa guni-guni. Gising ako, malinaw ang ulirat, pero hindi ko siya nakikita ng buo. Sa peripheral vision ko lang, mga anino. Pagkilos ng basahan sa sahig, pagsara ng cabinet na hindi ko naman binuksan. Hindi ko na kaya. Tinawagan ko si Jenny. Hindi ako makatulog, hindi ako mapakali. May sinabi ba sa'yo yung espiritista? Tanong niya. Binigyan ako ng garapon, sabi niya. May paraan para ipasa. Tahimik siya, tapos nagsalita. Alam mo kung anong ibig sabihin nun, di ba? Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Kailangan kong ipasa. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Pinag-isipan ko kung kanino. Una kong naisip ang dating kaibigan kong si Rina. Matagal na kaming hindi nagkakausap. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan dati sa trabaho. Hindi niya ako tinulungan noong kailangan ko. Inisip ko, baka siya na lang. Para may rason. Bumili ako ng maliit na regalo, isang pulseras na may pendant. Doon ko isiniksik ang kapirasong tela mula sa garapon. Hindi ko alam kung paano ito gumagana. Basta ginawa ko. Tumawag ako kay Rina, nagyaya ng kape.
Nagulat siya pero pumayag. Sa isang coffee shop sa Cubao kami nagkita. Kumustahan, pilit ng ngiti, pero kita sa kanya ang kaba. In fairness, nagulat ako sa yaya mong to, sabi niya. Ngumiti ako. Na-miss lang kita. Tagal na rin nating hindi nag-uusap. Bago kami maghiwalay, iniabot ko ang pulseras. Para sa'yo. Sorry na rin sa mga nangyari dati. Ngumiti siya. Tinanggap. Niyakap ako bago umalis. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Guilt, takot, pag-asa, o baka lahat ng yon. Pag-uwi ko ng gabi, tahimik ang unit ko. Walang amoy, walang ingay. Tulog agad ako. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagising sa kalagitnaan ng gabi. Walang boses, walang anino. Pagmulat ng mata ko, maliwanag na. Umaga. Tahimik pa rin, parang normal na ulit. Nang tingnan ko ang cellphone ko, may balita. Isang post sa Facebook na may litratong itim-puti. Nakita ko ang mukha ni Rina. Patay siya. Ayon sa caption, inatake raw habang natutulog. Hindi raw siya nagising. Walang palatandaan ng sakit. Walang sugat. Wala ring dahilan. Napaupo ako, nanginig ang katawan ko. Nabitawan ko ang cellphone. Sumandal ako sa pader. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Ligtas na ba ako? O sinira ko lang ang isa pang buhay? Gabi. Tahimik. Pero hindi na ako mapakali. Nang humiga ako, naramdaman kong may dumaan sa paanan ng kama. Akala ko hangin lang. Pero may biglang humawak sa paa ko. Mabilis. Mahigpit. Hinila ako pababa. Tumalsik ako sa sahig. Nang tingnan ko ang ilalim ng kama, may nakatingin sa akin. Mata na puti lang ang laman. Walang itim, walang damdamin. Sumigaw ako. Tumakbo palabas. Binuksan ang ilaw. Walang tao. Walang mata. Wala rin akong sugat. Pero nasa sahig ang pulseras. Ang pulseras na ibinigay ko kay Rina. Paano nakabalik? O hindi ba siya kailanman umalis? At doon ko narinig muli ang boses. Hindi ikaw ang may utang, pero ikaw ang nagbukas. Akala ko ligtas na ako. Nang mabalitaan kong patay na si Rina, tumigil ang lahat. Wala na yung mga boses. Wala na yung mabibigat na hakbang sa kisame tuwing gabi. Wala na ring malamig na hangin na dumadapo sa batok ko habang nakatalikod ako sa salamin. Tahimik. Wala na. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Gumising akong may liwanag sa kwarto, may amoy ng kape mula sa kapitbahay at may kumpirmasyon mula sa sarili kong puso na buhay pa ako. Pero ilang gabi lang ang lumipas, nagsimulang bumalik ang mga panaginip. Hindi kagaya ng dati. Ngayon, hindi na ako nasa kabaong. Nakatayo na ako. Sa gitna ng isang sementeryo, basang lupa, basang hangin. At ako lang mag-isa. Walang pangalan ng mga lapida. Pero sa isa sa kanila, may nakasabit na pulseras. Yung pulseras na ibinigay ko kay Rina. Pagmulat ko, basa ang damit ko sa pawis. Nakadikit sa likod ang kumot. At sa gilid ng kama may bakas ng putik na parang may lumabas sa ilalim nito. Hindi galing sa labas. Galing sa loob. At doon na nagumpisa ang panibagong kabanata ng sumpa. Mas tahimik, mas tuso, mas malalim. Isang gabi, habang nanonood ako ng TV para aliwin ang sarili ko, may kumatok sa pinto. Mabagal. 3 beses lang. Pagbukas ko, walang tao. Pero may iniwang supot sa sahig. Sa loob, isang garapon. Yung garapon na iniwan sa akin ng espiritista dati. At may kasama itong papel na may sulat kamay, niloko mo ang alituntunin. Kinabukasan, nakita ko ang unang marka. Sa kaliwang tagiliran ko, parang ukit, hugis, bilog na may tila mga sanga o galamay. Hindi siya sugat, hindi rin paso. Pero parang tanda. Araw-araw, nadadagdagan ito. Sa leeg, sa braso, sa likod ng tuhod. Mga hugis na parang sinaunang simbolo. At sa tuwing nadaragdagan, napapanaginipan ko na may mga taong bumubulong sa dilim. Hindi ko sila kilala, pero alam kong isa ako sa kanila.
May isang gabi, nagising ako na parang may kumakalmot sa balat ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o gising talaga ako. Pero pagtingin ko sa salamin, may sariwang marka sa dibdib ko. Parang kinayod ng kuko, paikot at hugis mata. Binalikan ko ang bahay ng espiritista. Gabi na ako nakarating. Nagsindi ako ng kandila sa labas. Wala akong pakialam kung may makakita sa akin. Kailangan ko ng sagot. Sa ikalawang sindi ng kandila, bumukas ang pinto at lumabas siya. Hindi siya ang matandang babae na nakausap ko noon. Mas bata ito pero may parehong puting mata, nakaputing saya, may pulang tali sa baywang. Hindi ikaw ang may utang, anya, pero ikaw ang nagbitaw ng pasang sumpa. Hindi mo pwedeng piliin kung sino ang susunod. Hindi mo pwedeng gamitin ang sumpa bilang takas. Bakit ako pa rin ang sinusundan? Tanong ko. Bakit bumalik sa akin? Kasi ang tagasingil hindi tumatanggap ng suhestyon. May sinusundan siyang batas na mas matanda pa sa lahat ng pangalan. At ngayon, ikaw ang pangalan. Tinangka kong ibalik ang garapon sa kanya. Nanginginig ang kamay ko, pero umatras siya. Hindi mo na ito pwedeng iabot sa iba. Hawak ka na ng lupa. Anong ibig sabihin ng mga marka? Tanong ko. Mga pasakalye ng paghuhukom, bawat isa, isang paalala, isa kang lumabag. Umalis ako sa gabing yun na walang solusyon. At habang palayo ako sa rear view mirror ng taxi, nakita kong hindi na ako nag-iisa sa upuan. May aninong tila nakaupo sa tabi ko. Walang mukha, hindi gumagalaw, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Pagdating ko sa bahay, wala nang ilaw, wala ring kuryente, walang internet. Parang pinutol lahat ng koneksyon ko sa labas. At sa gitna ng dilim may narinig akong mahinang kaluskos mula sa kusina. Tila may basang paa na humahakbang sa tiles. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Doon ko lang nakita ang isang lumang larawan na nakapatong sa sahig. Hindi ko iyon pag-aari, pero ako ang nasa litrato. Nakatayo sa tabi ng hukay, may hawak na bulaklak, at sa likod ng litrato may petsa, hindi ng nakaraan kundi ng kinabukasan. Tumakbo ako palabas. Sumakay ng taxi. Wala akong plano. Ang katawan ko gumagalaw na lang mag-isa. Sa huling sandali bago ako makatulog sa sasakyan, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang sarili kong refleksyon, pero may isang mukha sa likod nito. Putla, walang mata, ngingisi-ngisi. Bumalik ako sa baryo kung saan unang nagpakita ang matandang babae. Umaga akong dumating pero tila gabi pa rin ang itsura ng langit doon. Madilim ang ulap, mabigat ang hangin, walang katao-tao, walang ingay ng manok, aso o kahit ihip ng hangin. Nilakad ko ang makitid na daan papasok. Puno ito ng mga tuyong dahon na hindi gumagalaw. Sa pinakadulo, may bukas na bakuran. Sa gitna, may bagong hukay na may kahoy na krus. Walang pangalan, pero sa gilid ng krus, nakasabit ang isang ID. ID ko. Hindi ko na alam kung panaginip ba ito o totoo, pero sa gitna ng takot, may kapayapaang hindi ko maipaliwanag. Parang tinatanggap ako ng lupa. Sa gilid ng hukay, may nakaplastik na dokumento. Foreclosure notice. Nilagdaan ko. At sa bandang dulo, nakasulat sa pulang tinta. Ang paniningil ay laging may kabayaran at hindi lahat ng utang ay pera. Habang lumalapit ako sa hukay, may narinig akong ungol mula sa ilalim. Mabagal, mabigat, parang ako. At bago ako makalapit, tumigil ang lahat. Tumahimik ang paligid at sa hangin may dumaan na salita. Handa ka na ba? Umalis ako ng baryo na para bang may itinatakbo. Hindi ko na maalala kung naglakad ba ako palabas o kung may sumundo sa akin. Ang tanging alam ko lang, bigla na lang akong nasa loob ng jeep. Tahimik, bakante ang loob at tila walang ibang tao sa paligid.
Umupo ako sa bandang dulo, nakaharap sa bintana. Sa bawat liko ng sasakyan, pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang bigat sa dibdib ko. Parang ligtas na ako. Parang tuluyan ko nang naiwan ang lahat sa likod. Isang pagkakamali lang ang lahat, isang pagsubok na nalampasan. Yun ang gusto kong paniwalaan. Tumigil ang jeep. Walang nagsabing babaan. Walang nagtanong. Parang kusa lang akong bumaba. Naglakad ako pa uwi, paakyat sa lumang building. Tahimik, maliwanag ang kalsada. Pero ramdam ko pa rin ang lamig sa batok kahit mainit ang hangin. Pagdating ko sa bahay, maaliwalas ang kwarto. Buksan mo ang ilaw, aandar. Buksan mo ang gripo, may malinis na tubig. Walang amoy, walang marka. Walang ingay, walang kahit ano. Normal. Halos hindi ko na maalalang ganito pala ang pakiramdam ng walang kaba sa dibdib. Nagbihis ako, tumapat sa salamin. Tinanggal ko ang pulseras, tinanggal ko ang lahat ng damit na may bakas ng kahapon. Naligo ako, mainit ang tubig. Gusto kong hugasan lahat ng alaala, lahat ng takot, lahat ng kasalanan. Habang nakapikit ako, may malamig na daloy ng hangin mula sa itaas. Hindi mula sa bintana, hindi mula sa ventilador, mula sa mismong kisame. At bago ko pa mabuksan ang mga mata ko, may dumaustos sa buhok ko, isang kamay. Mabagal, mahaba ang kuko. Hindi ko siya nakita, pero ramdam ko kung gaano siya kabigat. Napatili ako, napaatras, nahulog sa tiles, hubad pa rin, nanginginig. Agad kong binuksan ang cabinet, kinuha ang asin at langis na dati kong inihanda. Binuhusan ko ang bawat sulok ng kwarto. Pinasigaw ko ang lahat ng dasal na alam ko. Lahat ng Latin prayers, mga orasyon na natutunan ko sa YouTube, pati mga luma naming dasal ng lola ko. Pero hindi na siya umaatras. Hindi na siya natatakot. Sa halip, huminto ang orasan. Tumigil ang tunog ng mundo. Tumigil ang refrigerator. Tumigil ang electric fan. Parang pinatay ang lahat ng buhay at sa gitna ng katahimikan may kumatok sa pinto ng kwarto. Isang beses, pangalawa, pangatlo. Pagbukas ko, walang tao pero may liham sa sahig. Dilaw ang papel, luma at sa gitna ng sulat may nakasulat, bayad na. Nagkulong ako sa kwarto, nilak ang mga bintana. Tinakpan ang mga salamin, pinatay ang cellphone, tinanggal ang SIM. Tinanggal ang baterya. Wala na akong pakialam sa labas. Wala na akong tiwala sa ilaw, sa hangin, sa tubig. Lahat ng bagay ay may lihim. Lahat ng liwanag ay may aninong sumusunod. Sa bawat sulok ng bahay, may matang hindi nakikita pero alam mong naroon. Sa likod ng kurtina, sa ilalim ng kama, sa loob ng pader, sa gitna ng kisame. Tila bawat direksyon ng tingin ko ay may hindi ko maipaliwanag na aninong nakatago sa gilid ng liwanag. Isang araw nakita kong may pangalan na sa ilalim ng mga marka sa balat ko. Hindi lang hugis, hindi lang simbolo. Literal na pangalan. Mara. Parang sinulat gamit ang paa ko. Malalim. At hindi siya masakit pero parang may kasamang laman ang nawala. Wala na akong tinatakbuhan. Ako na ang tinatakbuhan ng iba. Ako na ang kinatatakutan ng bahay. Ako na ang binabantayan. At sa bawat araw, lumalabo ang tunog ng mga taong totoo at lumalakas ang boses ng mga hindi ko kilala. Gabi, walang buwan, walang ilaw, tulog na ang mundo. Ako lang ang gising. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame. May mga aninong gumagapang sa sulok ng paningin ko. Hindi ko na pinapansin. Pero sa pagkakataong ito, may kakaiba. Naramdaman kong may puwersang humatak mula sa ilalim ng kama. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako nakasigaw. Parang nilunod ako ng hangin. Parang ang mismong hangin ang naging kamay na humila sa akin pababa. Napatihaya ako. Pumulupot ang kumot sa binti ko. Kumakapit ako sa kutsyon, sa sahig, sa kung anong maaari kong hawakan. Pero parang may milyong daliri ang humihila sa akin pababa. Malamig, basa,
Mabigat. Walang liwanag sa ilalim. Wala ring amoy. Pero ramdam ko ang presensya ng mga matagal nang nandoon. Mga hindi ko alam kung tao pa o alaala. Mga pangalan na wala sa talaan ng mundo. May mga boses na nagdadasal, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa tuluyang pagbagsak. Habang humihila pa ibaba ang lahat, tanging ang kamay ko na lang ang nakalabas. Pilit kong inaabot ang gilid ng kama, ang sahig, ang hangin. Kahit ano, kahit sino. Pero walang humawak sa akin, walang sumalo, walang sumigaw. Sa huling sandali, narinig ko ang mismong boses ko. Hindi mula sa bibig ko, kundi mula sa ilalim. Ako ang utang, ako ang paniningil. At bago tuluyang mawalang parang bula ang buong katawan ko, isang huling bulong ang narinig ko. Tapos na ang paniningil.